Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid. Ako muli si Adrian Damaras ng Batch 3 at ito ang aking daily devotion. At ngayong araw, pag-uusapan natin ay kung paano suriin ang espiritu o distinguishing between spirits. At ang Bible verse natin ngayon ay 1 John chapter 4 verse 1. Siya sabi sa ating Bible verse ngayong araw ay, "Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world." Ano nga ba ang kahalagahan ng pagsusuri sa espiritu? Sa panahon natin ngayon, napakaraming pag-aaral at mga paniniwala ang kumakalat. May mga turo ng katotohanan, ngunit may iba rin na mga fake news o nagkakalat ng maling doktrina. Kaya naman napakahalagang matutunan natin kung paano kilatisin ang bawat espiritu, kung ito ba ay mula sa Diyos o mula sa kaaway. Ayon sa 1 Corinthians chapter 12 verse 10, sinasabi din ng discerning of spirits bilang isang sa mga kaloob ng Espiritu Santo. Ito ay ang kakayahang makilala kung ang isang aral, pangyayari o espiritu ay mula sa Diyos o ito ay gawa ng kalaban. Hindi lahat ng spiritual na bagay ay mula sa Kanya, kaya dapat natin gamitin ang ating pamantayan ng Kanyang salita upang suriin ang mga ito. At ang top 3 tests of the spirit or spirit ay unang-una, the test of doctrine aligns with God's truth. Tinuturo sa Gawa chapter 17 verse 11, ang mga Bereans ay masigasig na sinusuri ang mga aral ni Pablo sa pamamagitan ng kasulatan. Hindi sila basta naniniwala o sinusuri muna nila kung ito ay naayon sa salita ng Diyos. Ganon din tayo dapat, kahit anong mga turo na hindi sumasang-ayon sa Biblia ay dapat natin hindi agad paniwalaan o iwasan na lang natin. Kalawa ay the test of practice, reflect God's holiness. Ayon sa ang sinasabi sa 1 Timothy chapter 4 verse 16, sinasabi ni Pablo kay Timothy na bantayan ang kanyang pamumuhay at pagtuturo. Ang tunay na aral mula sa Diyos ay hindi lang puro salita, kundi mayroon itong ebidensya sa gawa. Ang isang taong tunay na ginagabay ng Espiritu Santo ay namumuhay ng may kabanalan at nakikita ito sa kanyang mga kilos o gawa. Ikatatlo ay the test of love demonstrates God's love. Sinasabi ni Jesus sa Mateo chapter 7 verses 15 to 20, na makikilala natin ang mga bulaang propeta sa pamagitan ng kanilang mga bunga. Ang isang tunay na sa Diyos ay nagpapakita ng pag-ibig, hindi panlilinlang, pasakiman o kaguluhan. Ito ang sinasabi ko kanina na makikita sa galaw, sa aksyon, at sa mga kilos ng tao kung siya ba ay talagang anak ng Panginoon o may relasyon sa ating Panginoon. Para naman sa ating application ngayong araw ay unang-una, test everything teaching through the lens of the Bible. Huwag natin basta-basta paniwalaan sa kahit anong tinuturo sa atin, lalo na ang social media o iba't ibang reliyon na nagtuturo ng iba't ibang turo mula sa Biblia. Sabi sa Hebrews chapter 5 verse 14, nagsasabing ang may mga sapat na gulang sa pananampalataya ay kayang kilatasin ang mabuti at masama. Ikalawa ay practice what you preach. Sa 2 Corinthians chapter 11 verse 30 to 15, pinapakita na may mga tao nagpapanggap bilang lingkod ng Diyos, ngunit hindi talaga sila totoo. Kaya mahalagang ipakita natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating buhay. Dapat makikita sa ating galaw, pagsasalita, ang ating pananampalataya kay Kristo. Itatlo ay love the unlovable with love of Christ. Ang tunay na spiritual na tao ay hindi lang mahusay sa doktrina, kundi may pusong mapagmahal. Hindi tayo tinawag upang maging mapangmusga, kundi upang ipakita ang pag-ibig ni Kristo sa lahat ng tao, lalo na sa mga taong ating kaaway o mga taong mahirap mahalin. At mga kapatid, dito nagtatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.